dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sunod natin to, nag-viral po ito. Nako si tatay, mga kababayan, nag-viral. Eto na, oo. Pasok. Eto na mga kababayan ko ha. Si tatay ho ay humihingi ng tulong at nananawagan po kay Pangulong Bongbong. At yun nga po, pinahanap ho ni Pangulong Bongbong si tatay sa pamamagitan po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pasensya na po, maraming po salamat sa pinaabot niyo po sa akin tulong. Ayan mga kababayan, maraming salamat daw Dolores Lopez sa pinaabot na tulong ni Pangulong Bongbong. Ibig sabihin, tinulungan ni Pangulong Bongbong sa kanyang panawagan. Okay, tuloy. Pero ang kailangan po namin, trabaho. Napakahirap po na walang hanap buhay. Ay, totoo ho yan, tatay. Totoo yan. Di ba? Oo, sa lahat ng bagong dating thank you po sa mga nag-like. Oo. It's Lilian Norely Cruz. Opo. Kita niyo mga kababayan ko Oo, ang kailangan, hinihingi ay hanap buhay. Mga kababayan, nasa Pilipinas po tayo. At mga kababayan, kung iahambing po natin sa ibang bansa, kayo, mga nasa Japan, nasa China, yung mga napuntahan natin, at marami pa siguro na ibang bansa, katulad ng Korea, mga kababayan ko, yung mga matatanda, nagtatrabaho pa. Kadalasan mga kababayan nasa fast food chain. Di ba? Kadalasan mga kababayan nasa McDo, nasa KFC, nasa mga restaurant. Mga kababayan, sila ho yung mga yung mga naglilinis, nagse-serve at lahat na po pwede ho nilang kung ano yung kakayanan nila, di ba? Sa ating kasi mga kababayan, kapag ka ho mga nag-edad-edad ka na, minsan mga kababayan may discrimination na. Yun po ang problema, Bulaklak Kabiling, Josie Tango, Melba Galebo. Yan ang problema sa atin. Sa atin, pagka may edad ka na, minsan nga pagka 45 ka na, mga kababayan, ayaw na sa'yo . Yun ang masakit, Jane Wanson, yung iba nasa airport, tama. Di ba? Ikaw, Jason Permin. Ito ang masakit na katotohanan na talagang malungkot, masakit, natanggapin, pero ito talaga yung realidad. Mary Rose Valenzuela. Sa Hong Kong, ganun. Diba? Ano yung baby? Na-miss mo ko? Tingnan nyo, kakahiwalay lang namin. Nami-miss na kagad ako ni Jen Angeles ko. Ganun ako kamahal nun. Babawi kasi kahapon nasaktan daw siya. Sarap mo naman. Di ba? Nawawala ako sa mood di ba mga kababayan ko? Ganun ho yun Dito sa ating kasi mga kababayan, malungkot talaga. Sorry. Kung hindi ka talaga eksperto sa ginagawa mo, kung hindi ka skilled, at kung wala ka ng pakinabang sa kumpanya, ang gagawin, itatapong ka na lang. Di ba? Sa one nila, Boss Mike, pag matanda na, loloy na daw, kaya wala nang magawa. Mga kababayan, kasi tandaan nyo, yung mga nagkakaedad, yan dapat mga kababayan yung kumikilos ng kumikilos. Kasi kung puro higa upo, antay lang ng mga apo na dadalaw sa'yo, kadalasan hindi ka pa dinadalaw ng mga anak mo. Di ba? Ang nangyayari ho mga kababayan, ayan, napapabayaan. Di ba, mga kababayan? Kaya bilin ko po sa inyo, kayong mga buhay pa ang mga magulang, buhay pa tatay nyo, nanay nyo, lalong-lalo na nanay ninyo. Abay, samantalahin nyo ang pagkakataon. Samantalahin nyo yung pagkakataon na lahat ng bagay na makaya nyo namang ibigay nyo na. Kasi pagkatandaan nyo itong sasabihin ko, darating yung panahon na pagsisisihan nyo. Yung mga bagay na kaya nyong ibigay, hindi nyo binigay sa kanila, pagsisisihan nyo ng matindihan. Yaan yung iiiyak ninyo
ng isang timba. Oh, ang dami ko ng mga nakitang ganyan habang nasa kabaong habang dumungdong-aw. Bagada kastinin, nanang ko, bumangong ka, nanang ko. Nanang ko, itad ko kinyam ti kaya mo. Amin, na kaya mo, nanang ko, bumangong ka laang, nanang ko. Diba? Mga gumaganon. Diba? Oh, tapos wala na. Ano pang magagawa ng dungaw-dungaw mo? Ano pa magagawa ng laaw-laaw mo? Wala na. Ang pera, kikitain natin yan. Ang pera, kusa na darating kapag gumagawa ka ng kabutihan, lalong-lalo na sa iyong mga magulang. Unahin ang mga magulang, ganun. Di ba? Oh, aduti kasta, Boss Mike. Oh, idong awda amin. Di ba? Mabusurak no kasjay. Dandalik tiplakel. Yan, mga kababayan, di ba? Oh, dapat ganun mga kababayan. Gawin nyo lahat yan. Hay, kayong mga anak, magsikap din naman kayo para sa inyong mga magulang. Huwag din naman kayong asa ng asa rin. Ito kasi ang problema Porke ang magulang mayaman, hindi na magtatrabaho at aasahan na lang yung inipon ng magulang. May mga ganon. Ayaw bang magkaroon ng achievement yung kanilang mga sarili? Di po ba? Ayaw magkaroon ng achievement sa paraan nila. Puro na lang asa dahil mayaman si papa, mayaman si mama. Di ba, mga kababayan ko? Oh. Mag-like ka na, Nick Candido. Oh, Diana Asuncion. Gloria Smooth. Ganun mga kababayan Sana mga kababayan, umpisan natin sa ating pamilya yung kasanayan, yung kagawian na tayo ay mapagmahal. Hindi natin makukuha yung perpekto na pamilya, tandaan nyo yan. Meron at meron dyan, hindi nyo makakasundo. Hindi nyo makakasundo yung mga kapatid ninyo. Minsan, hindi nyo rin kasundo yung mga magulang ninyo. Pero, putang inakalimutan nyo na yan. Yung hindi makakasundo yung magulang, isipin mo na lang kung bakit ka nandyan. Wala ka dyan sa kinatatayuan mo. Wala ka sa mundong ito kung hindi dahil sa mga magulang mo. Ganon. Oo. May umiepal. Diba? Hoy, mga dides kayo, kinakausap. Yun na nga. Katulad ni Sarah, tignan nyo mga kababayan ko, diba? May respeto ba sa ama? Sabi nga ni Nino, bastos daw sa ama, hindi daw nire-respeto si Digong. Kaya nga ganun ang nangyari sa kanila. Kasalanan daw ni Sarah. Mga kababayan, kung ganun pala, yung sinusundan ng mga DDS, ano na? Ganun din ba kayo sa mga magulang nyo? Kasi ako, mga kababayan, hindi ako ganun sa magulang ko. Oo, ang magulang ko, kung ano yung pangarap niya, yun yung pinangarap ko. Kaya yung pangarap niya na hindi natupad, ako ang pumuno. Ganon, mga kababayan ko. Hindi ho kami kasi lumaki sa layaw. Hindi kami lumaki na may minana sa magulang. Kung hindi galing ang aking mga magulang sa isang kahig, isang tukalang. Kaya bilang anak, na nakikita mong ganon na ang mga magulang mo nahihirapan, magsumikap ka naman. Diba? Magsumikap ka, gawin mong inspirasyon ng mga magulang mo para sa tagumpay na yung pangarap nila ay pangarapin mo para maibigay mo sa kanila. Ganun ho, dyan nyo ho makikita. Ganito mga kababayan ko Kung kayo pipili ng isang mapapangasawa, mga kababayan payo ko lang, kayo, makinig kayo. Piliin nyo yung ganong klaseng tao. Yung babae o lalaki man. Kung ganon ang pag-uugali, yung mahal yung magulang,
yung matulungin sa magulang, putang ina, pakasalan nyo na yan. Tao ka mo ha! Diba? Pakasalan nyo na yan. Oo, swerte na kayo dyan. Oo. Diba? O, kita nyo mga kababayan, oh, sa akin, oh, diba? Minsan kasi yung sobrang bait din, naaabuso, no? Ay, kita nyo naman si bro. Oh, diba? Sobra-sobra pa yung pinalit, oh. Oh, diba? Yan yun, mga kababayan ko. Ay, nako. Oh, may naiiyak ko, naiiyak si Irene Villanueva. Hindi, real talk ako. Real talk to, mga kababayan. Huwag niyong babaliwalain kung ano man yung mga naririnig ninyo. Gawin niyo po. Gawin niyo pong halimbawa o dili kaya reference, gabay para po magawa ninyo sa inyong mga magulang at sa ibang tao. Kasi kapag kaganong kayo sa magulang nyo, hindi na rin humalayo na ganun din po kayo sa inyong kapwa-tao. Sabi ni Cresty Manawis, oo naman! Swerte! Tanong nyo sa kanya, swerteng-swerte. Oh, kita nyo naman mga kababayan ko, di ba? Oh, JCUB, Vince, Dennis Peros, Esperos. Vince Hayden Esperos, dikit-dikit kasi. Leticia Villamil, sa Malaysia, hindi ka nagpakita. Tuloy. Dito na tayo kay tatay, nawala na tuloy ako. Si tatay na humingi po ng tulong kay Pangulong Bongbong ay tinulungan. Opo. At pinahanap po mismo ni Pangulong Bongbong sa katauhan ho ni Rex Gatchalian. Eto na mga kababayan, pakinggan ho natin. Pasensya na po, maraming po salamat sa pinaabot niyo po sa akin tulong. Pero ang kailangan po namin, trabaho. Napakahirap po na walang hanap buhay. Opo. Ayaw po namin ng ayuda. Hanap buhay po ang kailangan namin. Tatay, opo. Yung po kasing trabaho, nasa atin na po yun eh. Opo ha. Pero yung hinihingi nyo po na una na ayuda, ayan na po. Okay na po yun. Pero ngayon, hayaan ho natin ang gobyerno, baka sakali. Ginagawa naman ng solusyon ng gobyerno ang lahat na makakaya nila para po tayo ay mapagbigyan lahat. Tayong mga Pilipino, ang nais ni Pangulo ay walang maiiwan. Depende na lang ho yan sa tao. Kahit anong hila nyo sa isang tao, kung ayaw talaga, wala tayong magagawa dyan, maiiwan. Alam nyo mga kababayan, maraming ganyan. Siguro naranasan nyo na rin ho, yung bang meron kayong tinutulungan, pero ayaw tulungan yung sarili. Tama mga kababayan, Ernesto Samartino. Na-experience mo na ba yon, Maria Papalaysok? Yung po bang may tao, Perpetua Peralta, yung bang tinutulungan mo, lahat na binibigay mo, pero ayaw tulungan yung sarili? Di ba mga kababayan? Ang nakakainis yun, no? Ruto Badesa, ikaw naranasan mo na ba yon? Alam nyo mga kababayan, yung mga ganito, syempre, alam nyo naman si Pangulo, mababaw din ng, di ba? Ang loob nun, napakahina sa mga ganito. Eto pa. Bumaba ang krudo. Isa pa po inaalala ko, Mr. President. Gusto niya bumaba ang krudo. Tatay, hindi ho kasi kontrolado ni Pangulong Bongbong yung pong pagtaas at pagbaba ng krudo. Kasi unang-una, hindi natin, wala tayong ganyan, na produkto, kundi inaangkat lang natin yan. Ngayon, ang mga nangyayari na yan, tatay, kailangan nating unawain at dapat isipin din natin kung paano natin masusolusyonan yung problema mo na hindi lang dahil nandyan ang Pangulo, siya na lahat. Di ba? Tuloy. Hanggang kailan po yung gera? Hindi na po biro ito. Marami po mawawalan ng trabaho, Mr. President. Oo nga, tatay. Ayun nga, kayo na ho yung may sabi, hanggang kailan ang gera? Hindi rin hawak ni Pangulong Bongbong Marcos yan .
Kasi kung hawak ni Pangulong Bongbong Marcos yan, hindi mangyayari yan. Si Pangulong Bongbong ang hindi palaaway na tao. Laging diplomasya, laging dun sa tamang usap. Parang ako. Ganon, mga kababayan ko. Yung bang gusto diplomasya, gusto usap, gusto sa tamang proseso, ganon. Diba, Leticia Villamil? Oh, yan. Yan yung tatay. Hindi control ni Pangulo yan eh. Oo, tatay, tuloy. Sana po, Mr. President, ang pakiusap ko lang po, Yan. magkaroon po ng peace talk. Oh. Maawa po sa amin ng Iran. Yan, tatay. Ang pakiusap mo sa kanya ay malabo. Hindi kaya. Ako na ho sasagot. Hindi kayang ibigay ni Pangulong Bongbong Marcos yung pong pagkakaroon ng peace talk at yung pagpapatigil sa gera. Tatay, hindi ho magagrant yan. Oo, maniwala kayo. Ang may control niyan, si Donald Trump. Ang Israel at ang Iran. Sila lang ang dapat nag-uusap dyan. Di ba, mga kababayan? Tuloy. Itigil na nila yung putukan, hindi po solusyon ng gera. Well, yung kay Lolo Jaime, Yun na nga. Tama naman si tatay eh. Hindi solusyon ang gera. Kaya nga lang, yung pakiusap na itigil na, kausapin, magkaroon ng peace talk para matigil na ang gera, tatay, hindi kaya ni Pangulong Bongbong. Ang kailangan siguro manawagan kayo kay Donald Trump, sa Iran, at saka kay Netanyahu. Sila yung may control niyan. Hindi naman pwedeng kung may superpower lang kami ni Pangulo, di lahat na lang ng bomba na nagliliparan, sasaluhin naming dalawa. Di ba? Gagawin namin yan. Kaso hindi naman eh. Wala tayong ganung superpower. Eto na si Rex. Pasok. yung kanyang entitlement na 5,000, pero GP, si Lolo Jaime, isa lang sa marami na nangangailangan ng tulong. True. Ang instruction ng Pangulo, oo, hanapin namin si Lolo Jaime, pero lahat tulungan. Walang super na qualified ang maiiwan. Kita nyo? Ay naku, pares na pares kami ng ugali ni Pangulo, kaya love na love ko. Ayaw nang may maiiwan. Hindi po pwede special ka, tatay. Kailangan kung ano yung matanggap mo, pantay-pantay. Nakuha nyo, mga kababayan? Ang galing eh. Ang galing talaga ni Pangulo eh. Ganon. Diba? Walang mangyayari na selusan. Kasi ang gagawin ni Pangulo, tutulungan ka kung ano yung tulong na ginawa sa iyo, ganun din ang tulong sa iba. Diba? Sapat naman, diba? Tama naman, diba? Diba? Ed si Halbos. Oo. Yun. Sige, tuloy. So, kaya nga, next week, mag-ikot na kami ulit sa mga local government units. Kasi ang nangyaring sistema before, sinasubmit sa LTFRB, ngayon babalik na rin namin. Kami na pupunta together with LTFRB. Yan. Very good ka talaga, Rex Gatchalian. Kaya proud na proud sa iyo ang Valenzuelano eh. Sir. Saludo. Busy-busy ngayon ng dati naming mayor sa Valenzuela. Wala pong iba kundi si Rex Gatchalian. Ganyan dapat. Our beloved Boss Mike Cervera.